Sa video natin ngayon mga maestro ay alamin naman natin itong tungkol pa rin sa binaba pong DepEd Memorandum number 17 series of 2025. Ano po mga maestro, ito ay patungkol pa nga dito sa PMES, ano po, yung Performance Management and Evaluation System. Ayan, so alam naman po natin, no? So napalitan na rin po ito sa social media and formal na nga pong inintroduce sa atin ng DepEd, ano po, itong PMES. Ayan, so marami po tayong mga nakikita mga katanungan sa mga iba't ibang mga comment section kung matutuloy pa rin po ba ang paghahanda ng or pag-accomplish ng portfolio as part of the MOBs or modes of verification dito nga sa ating IPCRF mga maestro, kasi di ba gagawa tayo ng IPCRF after po ng classroom observation na mangyayari po ngayong fourth quarter, di ba? Kasi sa mga nakaraang taon dito nga sa RPMS ay pinapagawa po tayo, especially po yung mga naga-outstanding, mga naga-outstanding sa kanilang rating ay pinaghahanda at pinapagawa po ng isang portfolio na naglalaman po ng lahat ng mga MOBs natin sa bawat objectives, mga maestro. So dito po sa PMES, ayan, nakalagay po dito sa DepEd Memorandum na hindi na po required, malinaw po 'yon, nakalagay, hindi na po required yung paghahanda or paggawa po ng portfolio as part of the mode of verification dito nga po sa ating IPCRF. Ayan, so makita po yan dito sa paragraph 18 ng DepEd Memorandum number 17 series 2025. Nakalagay po diyan, documents considered as means of verification or proof of demonstration and achievement of the objectives shall not be required to be organized in a physical portfolio for submission at the end of the school year. However, teachers are encouraged to have their own repository of teaching learning materials, documents to facilitate accessibility and resource sharing. Ayan. So, malinaw po, naka-highlights naman po dyan. Ayan, naka-highlights po, not be required. Ayan, not required to be organized. Yung physical portfolio. Ibig sabihin, hindi na po tayo kailangan pa, hindi tayo i-require na mag-submit po ng isang portfolio na naglalaman po ng ating mga MOBs para po sa ating PMES, mga maestro. Ayan. Pero, ang diyan, ini-encourage daw po, ini-encourage tayo na mag-compile ng ating mga documents doon sa ating, especially siguro sa mga ginanap na classroom observation, ayan, and especially yung mga bahagi po nung classroom observable indicators, and siguro kasama na rin yung non-classroom observable indicators, pero hindi na po siya required para sa atin na lang po yun, para if ever man mayroon tayong mga biglaang need na mga documents, mga files, meron po tayong makukuha. And sabi nga dyan, pwede rin daw pong pang-share, pwede nating i-share, especially pag tayo ay mga master teachers, pwede nating pag nag-mentor po tayo ng mga newbies po sa ating school, pwede nating ipakita yung mga larawan, mga pictures po na meron po tayo na bahagi po ng ating performance management and evaluation system. Kumbaga, pwede po tayong mag-compile, pero para sa ating files lamang po yun, Hindi na po natin siya isasubmit pa sa schools, sa division office. Ayan. Yun po yung pagkakaintindi po natin. Yun po yung pagkakaintindi po natin dito sa paragraph 18 po nitong DepEd Memorandum number 17 series of 2025. So hopefully po ay nasagot natin yung mga nagtatanong, yung mga nakikita ko nagko-comment po sa mga post natin, especially sa YouTube. Ayan, na kung maghahanda pa rin daw ba ng portfolio para ngayong school year 2024-2025. Alright, so dito ko tatapusin itong ating video ngayon mga maestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na ina-upload natin. Katulad ito, yung mga updates pa rin tungkol sa DepEd and mga benefits po ng mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para mananotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Sa muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!